my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Too many people are just sliding by, loud into the world that's missing the meaning of life. But I was born to be a warrior of light, with faith to move mountains and the power of God filling my life. I wanna live my life with honor and faith. I want to return to His arms and unshame. It's not enough for me to live it halfway. I follow Him fearlessly. All of my days I will live with valiant faith. I live for ages, I prepared for this life. I won't be confused and cross to the enemy's side. I am girded with power and truth. I'm siding with God. It's pouring out blessings in all that I do. I wanna live my life with honor and faith. I want to return to His arms and unshame. It's not enough for me to live it halfway. I follow Him fearlessly. All of my days I will live with valiant faith. Valiantly, fearlessly, fighting for the mighty King. Valiantly, fearlessly, and fighting for the mighty King. I wanna live my life with honor and faith. I want to return to His arms and unshame. It's not enough for me to live it halfway. I follow Him fearlessly. All of my days I will live
kapatid, ano po? God bless morning po sa lahat mga kapatid. Teka lang, ayusin ko lang ito. Ayan. Happy Sabbath po sa lahat ng mga nasa live ngayon at purihin ang Panginoon sapagkat ngayon ay binigyan tayo ng araw ng kapahingahan muli. Ano? Sa mga nasa live ngayon, maraming salamat po sa muling pagbabalik. Ba't ala yung video ko? Ayan, din na kami, Pastor. Maraming salamat po sa atin muling pagbabalik sa live. Ano po? Ako naunahan si Sister Josephine Mercado ng Peñaranda. Ate Lorna, good morning din po sa inyo. Si Ate Sally Sanchez, Sister Sweetie, Ate Mitch, yung iba ay unti-unti yan magpapasok na sa mga ganitong oras na magpapasok na yan. Ngayon ay araw ng Sabado, napakabilis at 29 of March. May fellowship tayo sa Palayan. Basta hindi namin kayo ka-fellowship sa area 2, tama no? Ibang area na kayo, Pastor, ano? Opo, Area 5 na. Yun, area 5 na sila, Pastor. So, ayan, meron tayo. Para pa-share full screen. Ayun, ano, teka, natatakpan kasi ito. Ba't hindi naging automatic to? Nakalimutan ko tuloy palagi. Ayan. Sige po mga kapatid at mga taga-area to, magkita-kita tayo dyan mamaya. Ngunit ako hindi makakapunta. Sa AUP kami magsisimba ngayon. So, sunod ulit tayo, magkita-kita mga kapatid. Lagi pag fellowship di ako nawawala dyan. Pero ngayon muna, absent ako sa fellowship. At mga kapatid, ipagkalob natin kay Pastor ang pagkakataon. At God bless morning po sa ating lahat. Yeah. Salamat Kuya Melvin. Happy Sabbath po. At ingat po tayo sa biyahe din. Papunta sa fellowship. Kami rin ay papunta ngayon sa Las Piñas para sa exchange program ng isang church namin dito sa May Kawayan. Ang ating pong pag-aaral ngayon pong March 29, mga panaginip na nagmula sa Diyos. Yan, mga panaginip na nagmula sa ating Panginoon. Kumusta ang inyong panaginip? Ito ba ay galing sa Diyos o basta wala lang na panaginip? O tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, salamat po sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. Amin pong inilapit ang aming mga sarili, ang aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na amin pong maintindihan ang inyong pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy namin sasambahin, patuloy namin papupulihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin, sa patuloy na pagdinig ng aming mga dalangin, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ngayon po dito, no? Panaginip na nagmula sa Diyos. Alright. I'm not going to yan. 21 verse 3 ng Apokalipsis. Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila ay magiging Diyos nila. So yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Ako pag nanaginip ako, para simple lang eh. Minsan nanaginip ako, kinagat ng aso, yung hinabol ng aso, yung mga ganun mga panaginip ko eh. Ano pa ba? Wala na, hindi ko na matanda yung panaginip ko. Kayo po, kamusta yung panaginip nyo? Pag galing sa Panginoong Diyos, kakaiba yung panaginip eh. Yung malanipukad ni Zari, yung mga panaginip. Pero dito mga kapatid, titignan natin, ano kaya yung mga panaginip na ito na galing sa Panginoong Diyos? So una dito sa verse 3, nang si John ay nandoon sa Patmos, ay ipinakita sa kanya ng Panginoon na siya ay muling babalik. At sa luha ay papawiin. At sabi dito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sila'y maninirahan saan? Sa bayang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Yung makakasama natin magpakailanman. Makasama ng mga mananampalataya magpakailanman. So sabi dito, habang iniisip natin ang tungkol na sanahon mga himno ng Adventista, and yung napag-aralan natin, kailangan nating tingnan ang maikli ngunit produktibong buhay ni Annie Smith na may 3 himno sa Seventh-day Adventist hymnal. How Far From Home, I Saw One Weary, and Long Upon the Mountains. Mga hindi familiar kung mga
hymnal na ito, no? Meron kaya nito sa YouTube? So, sino ba itong si Annie Smith na ito na compose sa hymnal ng tatlong kanta? Ang ina ni Annie ay isang millwright at noong 1851 ay naging isang Sabbatarian Adventist at nakilala si Joseph Bates. Nagkasundo silang dalawa na ipagdasal ang kanyang mga anak na walang interes sa Adventismo. Di nagtagal, nag-schedule si Bates na magkaroon ng mga pagpupulong na malapit sa tirahan ni Annie. Hinimok siya ng kanyang ina na dumalo, ngunit gaanong interesado ang anak na babae, ngunit marahil para pasayahin ang kanyang ina, ay pumayag na rin siyang dumalo. So, for the sake na mapasaya yung mother ni Annie. Noong gabi bago ang pagpupulong, ay napanaginipan ito ni Bates. Yung ano yung napanaginipan ni Bates? Napuno lahat ng upuan maliban sa isa sa may pintuan. Na naginip siya na binigo niya ang kanyang paksa mula sa kanyang binalak sa paksa ng sanktuaryo. Yun ang kanyang panaginip. Kinanta nila ang unang himno na nalangin at umawit ng pangalawang himno. At habang binubuksan niya ang kanyang Biblia at nagbabasa ng hanggang sa 2,300 days prophecy, pagkatapos ay lilinisin ng sanktuaryo at tinuturo ang buhit ng sanktuaryo sa kanyang malaking prophetikong chart. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang dalaga at mupo sa bakanting upuan. Napanaginipan din ni Bates na ang taong si iyon ay si Annie Smith na ipinagdarasal nila ng kanyang ina. Nang gabi ring iyon, ganun din ang panaginip ni Annie. So si Joseph Bates at saka si Annie Smith ay parehas sila ng panaginip na siya ay nandoon sa church, si Annie Smith, na idinadalangin ng kanyang mahal na ina na kasama rin sa millwright. So may mga ganyan mga magulang, ano? Kung kayo po na bilang isang magulang ay patuloy pa rin na nanalangin sa inyong mga anak, ng inyong mga anak ay makasama sa church na makapagsimba, huwag po tayong tumigil sa panalangin. At syempre, huwag din kayong tumigil sa pag-share, magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa kanila. Naiintindihan nila yun. At eventually, ating dalangin na mapanaginipan din nila mga kapatid na sila ay nasa church. Katulad dito ni Annie Smith, no? Napanaginipan niya nasa church siya. Pareha sila ng panaginip ni Bates. Sa kanyang panaginip, ay nakita rin niya ang kanyang sarili na late na nang dumating. Nagsisimula nang magbasa ang mga pangangaral mula sa Daniel 8:14. So grabe mga pangangaral yun, no? Ang binabasa ay Daniel 8:14, mga kapatid. Matindi. O hindi basta-bastang pag-aaral. Nang sumunod na gabi, umalis si Annie ng maaga sa kanilang bahay. Ngunit naligaw siya. Kaya na-late sa pagpupulong. Mabilis siya kumupo sa may malapit na pintuan habang ang mga ngaral ay nagsisimula ng basahin ang tekstong napanaginipan niya. Biruin mo pati yung talata, napanaginipan din niya. May mga ganyang pagkakataon ako na parang nangyari na ito. May panaginip akong ganyan, parang nangyari na ang bagay na ito. Dito pala mangyayari yun. May ganoon ako panaginip. Kahit sa Piñaranda noon, meron ako na panaginipan na parang nasa bukid or nag-drive ng motor. Doon pala yung malinaw na malinaw sa akin. Yung pala yung pagkakataon na yun. May mga gano'n mga pagkakataon akong panaginip. So kayo mga kapatid, kamusta ang inyong panaginip? Baka bangungot yan. Pag kumain kayo ng marami sa gabi, bangungot na yun. Pero maganda mapanaginipan natin kung ano yung mga ministrihan natin at lalo na yung mga pinapanalangin natin mga individual. Hindi inisip ni Bates ang kanyang panaginip hanggang sa pumasok siya sa bulwagan. Nang isara niya ang pulong, pinuntahan niya si Annie. Tinawag niya itong anak ni Mrs. Smith na napanaginipan niya noong nakaraang gabi. So, yung ganyan yan eh. Hindi pa niya, yung panaginip kasi pagkagising mo, parang wala lang eh. Diba? Pero pag dumating ka na sa punto na nangyari uli yung panaginip na yun, ayun na nga yun. Maalala mo. Ang buhay ni Annie Smith ay hindi na kailanman magiging pareho pa. Noong gabing iyon ay tinanggap niya ang mensahe ng Sabbatarian Adventist. Gumagawa ang Diyos sa mga kamangha-manghang paraan. Totoo po yun mga kapatid. Gumagawa ang Diyos sa kamangha-manghang paraan. Pero doble din yung paggawa ng Satanas. No? Kaya kailangan natin labanan ng kaaway. Ano?
lagi tayong manalangin at manalig sa ating pong Panginoong Diyos. Kailangan nating patuloy na mangarap. At ginagawa pa rin niya ito sa ating panahon. Kung sa panahon ng mga disciples, ng mga unang prophet, at ni Joseph Bates, nila Mrs. White, yung panalangin ay naroon, yung panaginip ay naroon para maintindihan nila yung mensahe ng Diyos. Sa atin din ay gumagawa ang Panginoon sa panahon din natin. Idalangin natin sa ating Panginoong Diyos yan, mga kapatid ko, no? Na tayo ay managinip sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Maganda yun, makakapanaginip tayo na parang may naglalakad, may nagkukusay. Yung pala tayo yung nangangaral. Isa sa mga magandang panaginip yun. Pero ang mahalaga, no, magtalaga tayo sa Panginoong Diyos, palagi tayong mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat tayo ay may mga mahal sa buhay na kailangan lubos na maunawaan ang pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos. Isama natin palagi sila sa dalangin. Ang Diyos na nagmamalasakit sa atin ay nagmamalasakit din sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong tumigil sa pagdarasal para sa kanila, katulad sa pagdarasal ng nanay ni Annie Smith, di ba? Huwag tayong tumigil sa pagdarasal. Kasi ang sabi dito sa 21 verse 3 na ipinakita kay John, yung lahat ng mga mananampalataya ay kasamang maninirahan ng Panginoong Diyos. So doon sa langit na bayan. Kaya isama natin sa dalangin ng mga mahal natin sa buhay na sila ay tumanggap din sa ating pong Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang umaga po and happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Okay, Melbs, happy Sabbath po. Good morning. Ayan, ano po, salamat po, Pastor. At yan, tinaya sa Panginoon gumagawa, kahit sa panaginip. Kaya kung naramdaman nyo na ang Holy Spirit ay gumagawa sa atin, inaakay tayong umattend sa fellowship, kahit malayo, ay tayo po yung umattend, po mga kapatid. Dahil si Noah, patuloy siyang ginamit ng Panginoon dati para tawagan yung mga tao niya na pumasok kayo sa arko. O tayo naman ay ganoon din, tinatawag tayo na pumasok tayo sa iglesia. Umattend tayo ng fellowship kahit malayo. Pero sagot natin, ayoko malayo. Mga kapatid, ganoon din naman, tinatawag tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng discipleship ministry na ito na paulit-ulit nire-remind sa atin, agahan natin sa church, mga kapatid, simulan natin ang pagbabago. Pero tayo maraming dahilan, kaya dapat bawas-bawasan na natin dahilan. Ang Holy Spirit ay patuloy tayong tinatawag sa pagbabago. At tayo ay tamang-tama na kagaya ni Annie Smith, siya ay napilitan lang una, dahil sa kanyang mama, Tayo naman ay dapat ay minsan pagka napipilitan lang, paraan din niya ng Holy Spirit para tayo ay sumama. At pag tayo nakinig, tayo naman ay kinikilos ng Holy Spirit. So ayan po, sa mga bagong pasok, magandang umaga po. Happy Sabbath po sa lahat. Lalo na sa ating bagong bisita, si welcome po kay Sister. Nasaan na yan? Nakita ko kanina na wala. Okay. Welcome back po ulit kay Sister Maria Isabel Santiago, Makasakit. Meron isa kanina teka lang Elizabeth Bautista. Welcome po, Sister Elizabeth Bautista. Ayan, Sister Elizabeth Bautista. Siguro ka-district pastor ito, ganun pa man ay patuloy tayo pinagpala ng Panginoon. Natagpuan natin itong ating devotional sa umaga nito. Manalangin muna tayo bago tayo lumipat sa kabila. Let's pray po. Amang banal makapangyarihan sa lahat. Salamat sa halimbawa ni Annie Smith na noong una ay siya hindi interesado na makinig sa inyo, lumapit sa inyo. Ngunit kayo ay gagawa ng ano pa mga iba't ibang mga pamaraanan upang kami mapalapit sa inyo. Salamat po sa platform na ito na gayon din sa GFM na kami patuloy yung tinatawag para lumapit sa inyo, lumago, at maging halimbawa sa iba. Salamat sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. At sa pagpapatuloy na aming pag-aaral, pakikinig sa GFM, mga reflections para pampalakas ng pananampalataya namin at ng iba pa. Patuloy kaming matuto, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Ayan mga kapatid, huwag niyo akong iiwan. Lilipat lang tayo sandali sa kabila. At matututo tayo ng mas marami pa sa GFM.
connect tayo doon. At kung may pagkakataon nag-comment po kayo dyan, babasahin nila yun. At ako din naman ay nagko-comment pa minsan-minsan pag nakakasingit, marami kasi doon, Mandami doon. Halos hindi maubos yung mga chat box doon. And counsel of their brethren, that their better judgment may supply their own deficiencies. Many poor men who are now content to do nothing for the good of their fellow men and for the advancement of the cause of God might do much if they would. They are accountable to God for their capital of physical strength, as is the rich man for his capital of money. Ayan po mga kapatid ang ating naging devotional kahapon. Mayroon po ba kayong mga reflections mga kapatid? Ayan. Basta buksan ko lang po yung mga naging comment po kahapon. Meron din dito, pino-inject ko na dun sa ating Ay, sa Zoom po. dito sa ating chat box. Sa chat box. Yung summary, nandyan yung 3 points ni Brother Joshua. Ay, opo. Basahin po natin mga kapatid. Sabi po rito ni Brother Josh, okay? Takeaways from yesterday's topic, yan mula po ay Pastor Jerry. Unimproved talents is wasted talents. That's number 1 point. Number 2, unused talents empower the spirit of indolence. And number 3, seek God's counsel to correct unfavorable lifestyle. Okay, so yan mga kapatid yung mga naging points na nakuha po natin kahapon tungkol po doon sa topic nating unimproved talent na po. So, ang unimproved talents, yung hindi nag-i-improve mga kapatid ay tinatawag na wasted talent, no? Parang nasasayang lang na talento. Ang hindi nagagamit na talento ay pinalalakas yung spirito ng katamaran. Okay? And number 3, kung tayo nakaranas ng ganon, ay humanap po tayo ng payo sa ating Panginoon upang itama yung ating hindi magandang pamumuhay when it comes sa pagiging mabuting katiwala po ng ating Panginoon, no? Kaya yun mga kapatid, meron po ba kayong karagdagan dito sa mga gusto po? Okay, basahin ko rin po yung iba rito. From Nobjab Monsales. Okay, mukhang binaliktad. Jainom. Jainom po siguro to. Monsales. Jaimon. Opo. Sabi po rito, praise God for waking up. Praise God for the service of God first morning. Hinuhubog ang ating pag-uugali kung sino dapat ang unahin. And it is our God. We are so blessed sa maraming makalangit na mensahe na ating napakinggan. Amen. Maraming salamat, Brother Jainom. Totoo po na mahalaga na unahin natin ang ating Panginoon kasi kapag inuna natin siya, ay sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang mga material blessings, but most especially, mga spiritual blessings ang ating makakamit mula sa ating Panginoon. Okay, from Area 5, kay Brother Mel Ordania. Ang salitang tapat, kahit pagbalik-baliktarin mo yun, kahit pagbaligtarin mo, yun pa rin yun ang lalabas. Ngunit kung sakaling sa loob ng iglesia ay hindi sila sapat, sa nakikita sa iyo, gawin mo lang ang nararapat sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat. Brother Mel, totoo yan mga kapatid, no? Kung tayo tapat sa ating Panginoon, everything will just follow. Magiging tapat na tayo forever kung tayo tapat sa ating Panginoon. Kung hindi man, sabi po ni Brother Mel dito, ay gawin lang natin yung nararapat. Kung sakaling sa loob ng iglesia ay hindi sila tapat sa nakikita sa iyo, yan, gawin mo lang ang nararapat sa Panginoon. Amen. Maging tapat lang tayo sa ating Panginoon. Kay Pastor Seth, ang pagiging mapagbigay ay hindi lang isang responsibilidad kundi isang pagpapakita ng tiwala at pagmamahal sa Diyos. Ayon sa 2 Corinthians 9:7, ang tunay na pagbibigay ay dapat gawin ng may kagalakan, hindi sa pilitan. Kapag tayo'y bukas palad, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, lumalago ang ating pagtitiwala sa Diyos at nagiging inspirasyon sa iba. Ang isang pusong mapagbigay ay hindi natatakot mawalan dahil alam nitong ang Diyos ang tunay na tagapagbigay ng lahat ng mga bagay. Ang pagiging mabuting katiwala ay hindi lang sa pananalapi kundi pati sa oras, talento
at pagmamahal, lahat ay dapat gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Ayan, so ang mga kapatid, doon sa ano po ni Pastor Seth, ipinapakita doon na ang pagbibigay, mga kapatid ko, ay hindi lang kumbaga, hindi lang sa salapi, maging ang ating talento ay dapat ay ibinibigay po natin ito sa ating Panginoon kagaya ng ating napag-aralan. Okay, si Ate Irma, napakabuti po ng ating Panginoon, masaya po ako araw-araw pag ako po ay nakakasunod sa ating programa ng God First Morning. Thank you. Thank you, Lord. Okay, thank you very much po, Ate Irma, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating God First Morning. At alam ko naman po na we are all blessed sa programang ito kasi unang-una ang Panginoon sa ating buhay. Alright? So, meron pa po bang gustong mag-share, mga kapatid, ng kanilang mga reflections patungkol po dun sa ating napag-aralan po kahapon? Ayan. Meron po ba, mga kapatid? Okay. Yung ano mo, Pastor, yung mga nag-gather kahapon sa FB Live. Opo, check ko po, Pastor, dito yung ibang mga comment po, no? Okay. Yun na po yun, Pastor. Yun na rin. Opo, yun na rin po. Tama. Yung inyo pong na-copy is same po, pareho dun sa akin. Okay. So, mga kapatid, mahalaga po nating malaman, mga kapatid, yung tinatawag na accountability. Yan, sa lahat ng mga resources na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Yan man ay yung wealth natin or yung ating physical strength or yung ating mga talento, ay dapat lahat po ito pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Whether it is financial, yung prosperity, okay? Tandaan natin, mga kapatid, na tayo, mga kapatid ko, bilang mga individual ay accountable at responsible po kung paano tayo magiging mabuting katiwala. Okay? Kaya, mga kapatid, let us all utilize our talent, our times and abilities at yung ating lakas para magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kasi sayang naman po yung mga talento na ibinigay ng Diyos sa atin kung hindi naman natin magagamit sa kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Na po, kaya pahalagahan po natin yung mga talents na yan. Yung itong mga talento, mga kapatid, na hindi nagagamit ay hindi siya makakatulong sa ating development. Tandaan natin, when we use our talents, ay hindi lang tayo nadidevelop sa isang aspeto ng ating buhay. Nagiging holistic tayo, yung ating physical, mental, and even our moral and spiritual aspect ay lumalago when we use our talents sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang payo ni Paul sa atin ay maging ni Mrs. White, mga kapatid, ay huwag tayong kumbaga maging yung tinatawag na slothfulness, no? Dapat maging diligent po tayo sa ating trabaho, mga kapatid ko, at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. And the best way to do that is always seek the wisdom of our God para maging mabuting katiwala po tayo. Ayun, okay. Pastor, baka mayroon po kayo karagdagan patungkol po sa ating naging topic po kahapon. Actually, Pastor, itong mga ginamit ni Sister White na mga points niya dito ay mismong hinango niya doon sa parable of the talents doon sa Matthew chapter 25, no? Ang tinutukoy po niya doon sa second paragraph nung ating binasa kanina, Pastor, yun pong lalaking may isang talento na ito'y kanyang itinago, no? At napakalinaw po ng sinabi nung amo no ang tawag dito na namuhuna, nag-invest, no, nagbigay ng potential, nagbigay ng kakayanan o potential sa kanila. At ito nga pong nag-iisang talento ay nung lumapit siya para magsulit yung accountability niya sa may Panginoon niya, doon sa verse 25 and 26. Ang ganda po doon ng pagkakasabi, ano? Ito yung nagbibigay linaw kung bakit ang katamaran ay inaayawan ng Diyos, lalo na sa hindi paggamit ng mga talentong kanyang ipinagtiwala. Ang sabi po dito nung maliwanag po yung sabi nung lalaki, nung lumapit siya sa kanyang Panginoon. Ang sabi po doon, simulan natin sa 24. Ang sabi niya, at lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit at gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng bini. So, na-discuss natin yan kahapon, yun po yung right theology ay nagdadala ng
right na practice o yung testimony. Verse 25 sabi niya, kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit, verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ito ang kanyang remark, ikaw na masama at tamad na alipin. Yun po. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga ngalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati na ang pakinabang. So ayan po yung remark noong usapan po noong alipin at saka po ng Panginoon sa parable of the talent. Ang sinasabi lang po dito ang punto ng parabola na prinsipyo is maging responsable. Hindi naman kinakailangang dumami ng kaagad, kundi gamitin ng mabuti, maging wise ang use ng talent na ipinagtiwala ng Diyos sa atin. Tatandaan po natin mga kapatid, sinasabi po ni Sister White dito sa kanyang salita na no person, whether rich or poor, can glorify God by a life of indolence. So, walang taong mayaman man o mahirap ang magbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian sa buhay ng katamaran. Ayaw ito ng Panginoon talaga mga kapatid. Kinakailangan yung mga kapital o yung pong potensyal na maliit man o malaki na ibinigay sa atin ng Diyos, whether tayo ay mahirap o mayaman, ang ating mga potensyal ng panahon, potensyal ng lakas, ay dapat na hindi masasayang. Kinakailangan na ito ay maingat na gamitin sa ikaluluwalhati ng nagbigay nito sa atin. Sabi po dito ni Sister White pa, so that they have nothing to bring to their Lord in tithes and offerings. Kasama po pala yung tawag dito, pag-account natin talaga sa Panginoon, yung pong pagsasauli ng masipag na pagsasauli ng tithes and offerings sa Kanya. Para po tayo po ay matawag na mga tapat na mga alipin, manahin mo ang kaharian na ipinamamana sa iyo ng Panginoon. Yan po mga kapatid, salamat po at sana po ay maging masipag tayo sa paggamit ng mga talentong ipinagtiwala sa atin ng Panginoon. Yung mga potensyal, yung mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Whether it is money, strength, wisdom, at anuman pong mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Purihin ang Panginoon. Naka-mute ka, Pastor. Pastor, itrinay ko pong ila-live ito gamit po ang StreamYard. Nakapasok po ako sa page natin. Okay lang po ba? I-share screen ko tong live natin. Sige, ano dito? Mapapanood na nila sa Facebook? Opo, Pastor. Alright. Nakita na. Nakikita na. Ila-live ko po. Okay, para... Ayan. Nakikita na, Pastor. Makikita na, Pastor. Ayan, naka-live na po tayo. Check po. Sorry po sa mga kapatid natin na naghintay. Maaring nagkaroon na lang. po ng konting issues, technical maybe, or napagod na natin pong operator. Panalangin natin si Kuya Cyrus. Opo. Alright, nakaano na tayo. Okay, baka meron po kayong gustong i-reflect mga kapatid, i-share na mga testimony ninyo, mga nangyari sa inyo sa nakaraang isang linggo, mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay o maging mga pagtatagumpay sa mga pinaglabanan nating mga personal na mga weaknesses, mga pakikipagbaka sa mga hamon sa buhay, paano naging mabuti ang Diyos sa inyo at paano natin ginamit ang mga talento na ibinigay niya sa atin at naging pagpapala po sa ating community o maging sa ating church.
Meron po ba mga kapatid? Okay, mga kapatid, share po tayo, no? Feel free, no? Ang alam niyo po mga kapatid, napakagandang mag-share, napakaganda na may ilabas natin kung ano yung ating nararamdaman. Siguro lahat naman po tayo mga kapatid may talento, no? Sino po ba sa inyong may mga karanasan kung paano po nila i-share yung kanilang talent sa ating Panginoon at kung paano po ito lumago? Meron po ba mga kapatid? Ayan, unti-unti na pastor dumadami yung ating mga viewers sa Facebook. Yes. Opo. Nakakausapin ko lang sila, Pastor. Sige po. Sige. Ayan. Okay, so meron pa po ba mga kapatid na gusto mag-share? Okay, kaya ang encouragement sa atin mga kapatid ko, ayan, patuloy tayong maging mapagkumbaba, matutong, kumbaga maging teachable, okay? Particularly mga kapatid in the context of being a good steward, no? Lalo na dito sa ating pinag-aaralan, tanggapin po natin itong maluwag mga kapatid sapagkat ito'y mensahe sa ating Panginoon. Tandaan natin, holistic ang pagiging katiwala mga kapatid. Sabi nga nung nakaraan, tapat nga po tayo sa ating COP pero nahuhuli naman tayo sa ating church sa pagdalo tulad mamaya baka po mamaya may darating 9 o'clock o 10 o'clock ha mga kapatid. Pagkakataon na natin itong i-practice yung ating mga commitments na pag-usapan natin sa nakaraan. Opo. Naalala ko pastor yung isang statement po nung aking father. Sabi niya po, it is better to go ahead before time than to be late 1 second. Stewardship of time. Yes. Opo. Kaya mga kapatid, yung ating mga talents yan ay gamitin natin kasi kung hindi, sayang na sayang po talaga. Hindi lang siya mawawala, makaka-contribute po ito sa ating sabihin natin, hindi paglago. Actually, manghihina tayo spiritually. Kung hindi natin gagamitin yung ating talent. Yeah, Pastor, meron naman akong version nung sa papa mo Sige po, Pastor. in terms of going to church ba early. Ang palagi ko pong sinasabi dyan ay inihimo ko po kayong wag pumunta on time sa church. Don't come to church on time. Come ahead of time. Yes, amen. Amen, totoo po. Kasi daw, Pastor, pag on time na, minsan, late na Late na pag on time. Opo, ahead of time. Come ahead of time. Yeah. Amen. Praise the Lord. Okay. So mga kapatid, meron pa po ba kayo gusto i-share dito sa ating chat group? Sa ating chat, check ko po. Nabanggit mo, Pastor, yun ay katotohanan yun, Pastor, yung binanggit mo kanina. Natotoo po yun, mga kapatid. Ito na nababasa naman po natin sa mga payo ng ating Sister White na ang hindi po talaga intensyon na paggamit nito, yung po bang wala tayong kaplano-planong gamitin ito kung paano, ay nagdudulot talaga ito mga kapatid sa atin ng kahinaan. Yan. Nagiging spiritual weakness natin yan. Kaya kahit yan po isa o kalahati lang na talento, kung meron po kayo niyan, ay humanap tayo ng mga daan para ito ay magamit, mga kapatid. I-involve sa ministry. Alam nyo, pagka isa sa atin ay meron ng kaloob, sinasabi nga ng banal na kasulatan sa unang Korinto 1:7, kung di po ako nagkakamali, hindi tayo pinagkulang ng kaloob ng ating Panginoon ng mga naghihintay sa kanyang malapit na pagbabalik. May magagamit po talaga tayo. Ang atin na lamang pong gagawin, mga kapatid, ay ito'y ihanap natin ng lugar kung saan natin i-invest sa gawain ng Panginoon. Kinakailangan ng ating mga potensyal sa iba't ibang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay ihanap natin ng lugar kung saan natin pwede itong igamitin. Imagine ninyo kung tigi-tigi sa tayong talent at lahat tayo involved sa ministry na simbahan, ay palagay ko wala na po magsasabi na wala tayong ginagawa. At tayo ay may participation sa pagtatapos ng gawain ng Diyos sa ikaluluwalhati ng Panginoon. At nakatutuwa, Pastor, habang ako'y nanonood ng mga Facebook post ng mga kapatid natin na active na nagpo-post, yung pong ating mga gabi-gabing pagpupulong dito sa ating active participation sa Harvest 2025. Nai-inspire ako, Pastor. Yung iba doon ay nakaupo, ang iba ay nagsasalita.
Eh yun pong pagpunta nyo lang po doon, talent na po yun eh. Tama po, tama. Hindi nyo po ba naiintindihan mga kapatid na yun pong pagpunta nyo doon ay laking lakas ng loob po nung idinudulot noon sa mga taong nagsikap na ayusin yung programa na yan. Kaya kapag tayo po nandoon, hindi man po tayo aawit, hindi man po tayo mabibigyan ng part tumayo sa harapan. Pero kung nandoon po tayo, that is already an encouragement na yung nagpapagamit ng kanilang talento doon sa gawain na yun. Nagtaas ng kamay yung asawa ko ha. Okay po, si ma'am. Okay po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi na po ako magbubukas ng camera. Opo. Opo, actually hindi ko kasi mapigilan hindi mag-share no, sa paggamit ng talento. Alam niyo po, gusto kong i-share yung experience ko dyan kung paano pinalago ng Panginoon ng isang talento, no? Isang talent ko na masasabi. Ako po kasi ay maliit pa ako, mahilig na ako sa bulaklak. Talagang pag ako'y nakakakita ng gumamela, no, kaya santan, no, minsan pinipitas ko yan maski nung maliit pa ako. So, bilang asawa ng pastor, ano po, parang nagkaroon ako ng interest, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na matutong mag-arrange ng bulaklak nang walang formal na pag-aaral sa pag-arrange. Dahil sa sobrang interest ko sa pag-arrange ng bulaklak, minsan inaabot ako sa dangwa ng madaling araw para lang manood kung paano sila nagtutusok-tusok ng mga bulaklak na yan nung ako po ay dalaga pa. So nung ako nga po ay naging asawa na ng pastor, pag may pagkakataon po, dahil gusto ko yung maganda yung nasa harapan, parang nagvo-volunteer ako na mag-arrange ng bulaklak sa simbahan. So, alam niyo po habang, basta tuwing gano'n, may pagkakataon, mag-arrange ako ng bulaklak, tapos, simpleng arrangement, tapos nagugustuhan ng mga kapatid, nagagandahan sila, tapos ako naman din natutuwa kasi nakita ko na maganda yung pulpito. Tapos may panahon, di ba po, pang February, mahal ang bulaklak. Natutunan ko din na parang gumawa ng arrangement na gamit ang prutas at ang gulay. So, meron akong tinatawag na pakbet arrangement, no? Yung gulay ng pakbet, ando doon, may kalabasa, may sitaw, may talong. So, pag mahal ang bulaklak, gulay. Minsan naman, yung mga kamatis, sili, pongkan, ganun po, no? Alam niyo po, hindi ko yun namamalayan. Basta ako, masaya lang ako na nag-a-arrange ako. Tapos, ang buti ng Panginoon kasi in-extend pa niya yon. Pati yung pag-arrange sa kasal, parang, alam niyo po yan, parang naging natural na lang siya. Hindi ko naman siya pinag-aralan. Parang natutunan ko na rin siya yung mag-arrange sa kasal. Kaya kung hindi ako nagkakamali, lahat ata ng mga dalaga, binata dyan sa Olonga po, nung nasa Olonga po kami, ay na-arrange na namin, natulungan namin ng pag-a-arrange sa kanilang wedding, no? Para mas mura, mas maganda naman. So, ganun po. Parang nagsimula sa maliit na talento ng pag-arrange na simple ng bulaklak dahil sa kagustuhan ko na maging makatulong kahit papaano na maging presentable or maganda yung pagsimba kasi parang nakakatuwa pag nakikita ko may bulaklak, no, yung harapan. So simple lang na talento pero pinagyaman ng Panginoon. Alam niyo po may bonus pa. Hindi lang 'yun. Nakakuha pa ako ng naging ano pa siya para pagkakitaan. Kasi may mga arrangement ako sa mga Adventist, tapos may bisita na hindi Adventist, tapos kinontak nila ako mag-arrange. Alam niyo po, grabe talagang ilang simbahan yung napuntahan namin. Katulong ko dyan si Pastor Jerry. Magaling mag-arrange ng bulaklak din yan. Ilang mga katolikong simbahan ang napuntahan namin, Baraswing Church, yan, sa Bulacan, malalaking simbahan sa iba't ibang lugar na nagawa namin ng arrangement sa kasal, pinagkakitaan, napagkakitaan pa. So,
ganun, maliit na talento, pag binigay natin sa Panginoon, na may saya sa puso natin, talagang ako po, personally, palalaguin niya to, palalakihin niya ito, no, pag binigay po natin sa Kanya. Yun lang po. Amen. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, napaka-inspiring po yung testimony po na binigay po ni ma'am, no? Talagang kapag gagamitin natin ang talent natin, mga kapatid, hindi lang siya magagamit sa gawain ng Panginoon, magiging blessings din sa atin, pastor eh. Gagamitin ng Panginoon para i-sustain yung ating mga needs. Kaya totoo yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added to you. Ang tawag dyan, Pastor, ang tawag dyan ay potential. Potential. Ay, si Ate Irma, nagtatas. Okay, Ate Irma. Go, Ate Irma. Okay. Good morning po, Pastor. Morning. Opo. Praise the Lord po, Pastor. Mag-sharing lang po ako kahit konti. Last few weeks ago, dalawang unit po ang nabakante sa amin sa apartment. So, pinaghirapan po namin mag-asawa na ipaayos yun dahil alam naman po natin na pagka iniwan ng mangungupa ay mga nagkakaroon ng mga sira-sira. So, pinaghirapan po namin mag-asawa na mapaayos yun. Pagkatapos po, sabi po namin palagi mag-asawa, sabi po namin, hindi tayo pababayaan ni Lord. Agad-agad, tsak, may makakakuha niyan. Tapos sabi po niya palagi biro, COP yan, mama, COP. Yan. Tapos po, kaya po, ako tuwan-tuwa po. Alam niyo po yung pagpapalakasan po namin mag-asawa, ay nagkakatotoo naman. Kahapon po, talagang natutuwa ako hanggang doon sa patay na pinuntahan namin, na i-share ko po sa hipag ko sa Ate Chet. Sabi ko po, ate, talagang tuwan-tuwa ako, blessing ko tong araw na to. May tumawag sa akin, kasi may post po ako na sa tarpaulin doon na apartment for rent. Tumawag po, sabi po niya, pwede po bang makuha namin isang unit? Kaya lang po, konti lang po ang cash namin at sa April 8 pa po kami magkakapera. Sabi ko, sige po, punta po kayo dito at makipag-usap po kayo. At kahit konti po, ay tatanggapin namin bilang deposit po ninyo at aasahan po namin, hindi po namin yan ibibigay sa iba, antayin po namin yung payment nyo sa April 8 para ma-occupy yun na. Talaga po, Pastor, natuwang-tuwa po kami mag-asawa dahil yung pinaghirapan po namin na 2 weeks na pagpapaayos, pagpapinta, pag-ayos ng gripo, pagpapaayos ng mga PVC, kung ano-ano, ay talaga pong palagi po namin pinupuri Panginoon. At sabi po namin, nibiruan po namin, mama, COP yan ha, COP. Ayun po, Pastor. Talagang sabi ko nga po, nung madinig ko po yung inspiring words ni Ma'am Noemi, ako po ay natuwa at sabi ko, mag-share na ako kahit konti. At baka po ito'y makapagpalakas naman sa iba nating mga kasama dito sa Zoom. Yun lang po, Pastor. Praise the Lord po at palagi po namin pinupuri ang Panginoon at ginagabayan kami sa lahat ng aming paghahanap buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. Salamat, Ate Irma. Thank you po. Lagi pinapalalahanan ni Kuya Saldi si Ate Irma. COP. Christ our provider. Christ our provider. Okay. So mga kapatid, baka meron pa pong gusto mag-share. Ayan, kay Brother Melvin. Brother Melvin. Ayun na po, nakaka-inspire yung pagpapalakasan na mag-asawa na Sister Irma, po. Gusto ko rin mag-share ng kaunti, Kasi sa amin din mag-asawa, madalas din na bukong bibig na namin yung COP na po. So one day, papunta kami ng Pampanga, dumaan kami dyan sa may bypass ng papuntang Candaba. Meron tayong church dyan, di ba? Yung malawak na bukirin, kaliwa ka ng bukirin, May napansin kami mga dapa-dapa na palay, karami, puro dapa na palay, malakas ang hangin. Tapos sa bandang gawing gitna, merong isang area na hindi dumapa. Lahat ng nasa paligid niya, dapa lahat. Bukod tanging siya yung hindi nakadapa. Abi-isip namin, siguro nagsi-COP yung may-ari ng palay na yan. Kaya hindi yan nadapa. May church dito sa gawin dito, baka dyan nagsisimba, po. So yan ang mga biruan tungkol sa COP, pero hindi yan ang i-share ko sa umaga na ito.
ito yung patungkol sa talent ng time, ano? Gusto kong mag-share ng kaunti sa talent ng time. So, eto tayo, nagsisimula tayo magpalakasan sa talent of possession. Yan nga yung ating mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ating possession, ano? Lahat ng klaseng possession ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para gamitin natin ng tama. So, kung napapractice na natin yan, unti-unti na, no? Lalo na yung pagbabalik ng COP. So, idagdag na natin yung time, mga kapatid. Ito na yung panahon na ating exercise na rin na i-improve yung talent ng ating time. Ano po? So, unang-una, sabi nga kanina, pagka nag-COP ka na pero late ka pa rin magsimba, dapat mo na yan, unti-untiin mo nang i-improve. Ano po? At meron ako isang magandang punto na nakita rito sa lesson kahapon. Ito yung punto ng pantay na pananagutan ng mayaman at mahirap. So, kung ang mayaman ay may pananagutan sa pamamagitan ng talent of possession, ganoon din naman ang mahirap. So, ganito rin sa atin mga kapatid, na pag tayo may gawain sa iglesia, pantay din ang pananagutan ng mga may part at ng mga walang part. Ano po? Bakit? Kasi kadalasan dyan, ano? Pagka may ganito, wala akong part, hindi ako pupunta, kay late na pupunta. Mga kapatid, isipin natin, pantay yung ating pananagutan. May part man o hindi, no? Kasi kung, halimbawa, kadalasan nangyayari ito, no? Kahit dito sa amin, nauna pang darating yung mga bisita. Pambihira, no? Paano yan? Nakakahiya yan, mga kapatid. Nauna pang darating bisita kaysa sa mga may part. So, kung ikaw na walang part, hindi ka naman nagpiprepare ng part, punta ka doon sa church ng maaga. Ayan, magiging kampanan mo. Magiging ano ka ron, i-welcome yung mga bisita darating kamayan mo. Yun magiging part mo doon. Ano po? At saka siyempre, mas maganda yung dumating yung bisita. May tao na doon, ano? So, yan ang paggamit ng talento ng time. Gamitin natin ng tama pagka may programa. Agahan natin, mga kapatid, ano? Isabay natin sa pagpapalago ng talent of possession, yung talent of time. At tuloy-tuloy yung mga talento na nasa iyo, darating lalago. Hindi mo namamalayan yan, kapatid, ano? Hindi natin namamalayan, lumalago na pala. At sabi nga, pag Sabado, wala akong part, kaya medyo lilate akong kaunti, alaman akong part. Mga kapatid, may part tayo. Kailangan ng mga may part na makikinig. At yun ang part natin. Yung mga walang part, ang part natin ay makinig, matuto, at tayo lumago sabay-sabay. God first morning po sa atin lahat. Amen. Thank you very much, Brother Melvin, sa iyong patutuo, no, sa umagang ito. Sana ito mga kapatid, yung kanyang patutuo ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay, Pastor, may dalawa pong nagtataas, si Brother Donnie at si Kuya Ben, ano? Pero meron ding may comment din sa ating Facebook Live. Siguro uunahin ko po munang sige po, Pastor. Time check tayo, alas 5. Medyo magtitipid tayo sa oras ngayon. Sige po. Kasi kinakailangan natin maagang matapos para maaga tayo makapag-prepare. At walang dahilan tayo malilate sa simbahan. Sige. Sige po. Palagi ko, unahin na muna natin tong dalawang nagtaas ng kamay. Sige po, Pastor. Si Brother Donnie siguro, Pastor, para... Opo, Brother Donnie, sige po, pasok po tayo. Sunod si Kuya Ben. Okay. Opo, God's first morning po sa lahat. Hindi po ako makapag-video dahil ano po. Anyway, salamat po sa mga encouraging tsaka nakaka-inspire na mga patotoo. Nakaka-relate lang po ako dun sa kapatid na nagpatotoo tungkol po dun sa paupahan. Ang totoo po niya, real talk lang, pinakamahirap po talagang yung isuko po ay patungkol sa pera. Kasi kung pagdating po sa time, matter of discipline po yun. Pagdating naman po sa talent, lahat po ay gustong mag-share ng talent. Yung skill po ba? Dahil maganda po sa pakiramdam kapag nakapag-share ng skill. Pero yung sa pera po, mahirap po talaga yun dahil alam naman ho natin. Subalit, kung susubukan po natin, yun nga po ang aking may share doon, mayroon po ako kasing 4 na palapag dito sa Commonwealth na nagkakaproblema po ako dahil lagi ko pong pinapaayos, pinapa-repair. Tapos po ay dumating sa punto, isa na lang po ang umuupa. Bali, commercial residential po yun. Tapos may ilang ding units po yun, may commercial sa baba. Mayroong office po sa taas, sa second floor at mayroong 3 apartment unit. Tapos sa third floor mayroong pong 4. Sa fourth floor po ay yung buong fourth floor. Pero simula po noong nakakayaman nung sabihin pero
Pero kasi ho yung mga yung ikapuko kasi at saka mga ano ay may humihingi po noon ng taga-ibang ano, ibang lugar. O hindi ko na lang sabihin kung saan. Pero nga nung nag-decide nga po at kinausap ko na hindi ko na pwedeng gawin yon ay nagsimula na nga po akong ibalik nga po yung sa dapat paglagyan na kung saan nandoon po ang misyon na kaanin po ako. Tapos po yung COP ay nagsimula na rin po ako magbigay. Pero ito pong sa building, nagulat na lang po ako dahil sabi ko, sige, ito na iano ko na ito. Bigla pong nagkasunod-sunod, nagkasunod-sunod ang upa. Yung supporter po pinag-aagawan. At saka ito pong sa third floor ay ano po, nagkaroon po ng mga umuupa, pati pinag-aagawan po, pati yung sa ano. Kaya totoo po yun eh. Nabanggit ko nga po minsan na ang negosyante po ay mahirap pong mahirap pong magbitaw ng pera dahil iisipin po talaga noon yung ipupuhunan sa negosyo. Pero purihin ng Panginoon, sinubukan ko lang po talaga, na-inspire talaga ako kaya nagsimula na po akong yun nga po, yung bukod po sa pagbabalik ng po, maski po yung COP. Nakatutuwa po, talagang totoo ang pangako ng Diyos, talagang tutuparin niya po yun. Salamat po at purihin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord, Sir Donnie. Amen. Thank you po. Ayan, kay Kuya Ben. Hello po, good morning po. Sister Jen po ito. Sister Jen, opo. Yes po, share po kasi kami. Okay, happy Sabbath po sa ating lahat. Ang isi-share ko po mga kapatid ay tungkol sa COP. Mukhang COP dun po ako eh. Ayan. Okay po. Meron po kasi kaming 3 kambing ni Brother Ben. So, itong kambing na po namin na ito ay 1 buwan nang ayaw umuwi dito sa amin. Umuwi po sila doon sa may Baptist Church, doon sila sa harap ng Baptist umuwi. Kaya sabi ko, kinakausap ko yung mga kambing pag sinusundo ko paghapon na. Sabi ko, bakit ayaw nyo na sa Adventist Church? Kasi po, nagpapatayo po tayo ng church dito sa tabi ng bahay. Kaya sabi ko kay Brother Ben, kapag hindi pa natin yan ibenta, mawawala na yan. Kaya nagpag-isip-isip naman po niya. So nung Friday na yon, after 1 month na laging ganun ang ginagawa namin sa kambing, nung Friday na yon, kinulong niya dito sa may tabi ng church. Tapos pagka Sabado ulit, kinulong niya ulit, kinukuhanan na lang po namin ng pagkain. Tapos pagdating namin nagabihan po kasi kami ng Saturday dahil may meeting po. Pagdating namin, wala na yung mga kambing. Tapos nagulat ako, kami. Yun na lang po lagi naming parang pinagdidiskusyonan yung kambing. Sabi ko, wala na yung kambing, nawala na talaga. Ninakaw na yun, ganyan-ganyan. Di pinagtanong-tanong niya sa lahat ng kapitbahay. Di wala na. Sabi ko, ay salamat, mabuti na lang at nawala na yung kambing, wala na tayong pagdidiskusyonan. Pero masama talaga yung loob ko mga kapatid kasi nawala. Ang lalaki na yun, nung nanay, buntis, yung 2 anak niya, 6 months na, pag binenta pa yun, ganon. Pero pinapanalangin ko mga kapatid na, Panginoon, yung kambing, ibalik mo kasi magsi-COP ako doon. Ganon ako mga kapatid. Tapos, 2 days na, hindi pa rin bumabalik. Di, sabi ng mga kapitbahay, bumalik na po yung mga kambing nyo? Wala pa po eh. After 3 days mga kapatid, naliligo ako ng hapon, may kumakatok, sabing ganon. Dumating na po ba yung kambing nyo? Ayan, nakala nila parang namasyal lang. Di sabi ko, wala pa po eh. Tapos, ayun po ako kumakain doon sa may ground. Sabi nila, ay salamat Panginoon, makakapag-COP na ako. Tapos, wala pa si Brother Ben. Sabi ko, ibenta ko na talaga itong mga to. Di, na ako mga kapatid, naghanap ako ng titimbangan ng kambing. Aba, praise the Lord mga kapatid, naka 16,000 ako doon. Sabi ko, Panginoon, salamat, makakapag-COP na naman ako. Kaya yun mga kapatid, sabi ko, talagang pag hiniling mo sa Panginoon na para sa Kanya talaga yun, ibabalik at ibabalik niya kahit nawawala na siya ng ilang araw. Kaya salamat po talaga. At yung doon po naman po sa talent mga kapatid, ako po talaga ay mahilig kumanta nung hindi pa po ako Adventist. Tapos sabi ko, ay kagagaling naman kumanta ng mga Adventist. Kaya kapag gusto kong awitin yung isang awit, sabihin ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng talent para makaawit yung gusto kong awitin na yon. Pero alam niyo mga kapatid, isang gabi lang na napapakinggan ko yung awit na yon ay
natututunan ko agad. Kaya sabi ko, Panginoon, gusto kong umawit para sa'yo. Ayan, ipinagkakaloob niya. Kaya, basta pag hiniling natin at para sa Panginoon, ipagkakaloob niya talaga. Amen. Sakto, Maraming Pastor, salamat. yung mga experiences ng mga kapatid, sakto-sakto sa mga principles na ating nakukuha dito, Pastor. Ano? Opo. Fit talagang nakatutuwa ang Panginoon. We were blessed again this Sabbath day. Pastor, siguro basa na lang tayo ng tigalawa dito sa chat box tapos doon sa ating Facebook page pa. Facebook page. Sigalawa lang kasi kinakailangan nating maaga matapos ngayon. Okay, so babasahin ko po muna yung nasa Facebook page, mga kapatid, kay Sister Imelda Diego. Tingnan ko po, Pastor, kung makikita nila ayan, nakita po nila sa Facebook. Ayan. At sabi po, Happy God First Morning everyone. Happy Holy Blessed Sabbath everyone. Amen, Pastor Jerry. Ang Panginoon ang siya naging sentro ng ating buhay. Ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang magkaroon po tayo ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso na maglingkod na sama-sama gumawa sa gawain ng may pagkakaisa at pakumbabaan sa paggawa ng may relasyon sa Panginoon, na tayo gamitin ang ating mga talento. Kung anong meron po tayo ay gamitin natin. Tayo po ay maging tapat na mabuting katiwala. Ayan, mga kapatid. Okay, thank you po, Sister. Pastor, yung kay Ruth Grospe Antonio Kalunod, maganda yung kanyang testimony. Sige po. Ayan, kay Sister Ruth, ito pong sabi from Macau. Okay. Happy Sabbath po everyone. Natuto na po ako nag-COP. Simulang nakikinig po ako dito. Unti-unti ko pong natututunan ang pagiging isang COP at tithes. Bagamat nakakaranas ako ng financial problem, pero di ko iniisip yon. Dahil put God first, we will never be last. Lagi po akong nakikinig pero replay lang po sa YouTube. Praise God from Macau. Amen. Shout out sa Macau. Opo. Ngayon live na po siya nakikinig, Pastor. Amen. Si Sister Ruth. Okay, God bless po sa inyong experience as COP yan. Yeah. Okay. Reach out natin yan, Kuya Edmond, para mabigyan natin ng link. Sana minsan makapasok siya dito sa platform. Apo, Pastor. Salamat po. Salamat, Kuya Edmond, Brother Edmond. E dito, dalawa dito sa ating Pastor, pakibasa. Opo, sige po. Okay. Na tayo. Kay brother sa Sapang Palay, kay Brother Ray. Hello po at blessed God first Holy Sabbath morning sa lahat. Being joyful po ay isa sa mga greatest blessing na na-experience ko when I started to get converted for tithes and offering. Noon nung bakasyon sa sanlibutan, ako ay hindi contented sa lahat ng mga bagay at very aggressive at impulsive. Maraming salamat po. Wait lang po, mga kapatid, na natakpan po yung ayan. Maraming salamat po at inibig tayo ng Diyos at tinawagan tayo upang isuko ang sarili. Ngayon po, hindi ko na po hinahangad maging mayaman nang higit pa sa iba. At kontento na po ako kung anong meron, dahil hindi na po ako nangangamba kung ano ang kakainin o inumin, dahil ang turo ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Thank you and praise God po. Praise the Lord. So yung kapatid ay napag-aralan na niyang i-apply yung truth ng Philippians 4:13. I can do all things through Christ. True Christ. Yeah, contentment na po ito, Pastor. No? Yan po ang nabibigay sa atin ng COP talaga. Contentment. Pastor, sino ang ating speaker ngayon sa... Ang ating speaker po ay, check ko po yung text message po sa akin ni Pastor Joel. Si Brother Elder Mardem Lapinig po ng Bintog Church. Nandito po ba siya ngayon? Ayan, nandito po. Alright. Sige, tayo po magsimula na, mga kapatid, kasi kailangan natin matapos ng maaga. At tayo po ay makagayak ng maaga at makapunta sa simbahan ng ahead of time. Opo. Okay. Pastor, ngayon po ay huwag nating kalilimutang ipanalangin. Siyempre, yung ating pong prayer focus, si Brother James, Sir James Porcado. At doon po sa mga mananalangin, ay sambitin natin sa panalangin ang mga
hinihinog na mga desisyon para ho sa mga grand baptism na gagawin po ngayon. Ang Area 2 ay ipag-pray po natin. Sila ho ay magdadaos ng isang area-wide fellowship ng initial celebration ng harvests ng Harvest 2025 sa pamumuno po ni Pastor Meneses. Ang mga elders po doon ay nakaka-inspire, mga kapatid. Talagang marami po silang harvest na dadalhin, na mga harvest ng decisions sa ating Panginoon. Patuloy po natin ipag-pray, mga kapatid. Siyempre, ang ating pong mga kapatid na may bukid, sila ho ay pagpalain ng Diyos sa kanilang mga harvests, palay, gulay, prutas, anything na kanilang niyuyus ang lupa na pag-aari ng Diyos. Sila ay gawing tapat na katiwala ng Diyos sa panahong ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. One man told his friend that he had been saving loose coins but didn't know what to do with them. Although he had many, their combined value wasn't enough to buy anything meaningful. His friend suggested giving them to his children. "I tried, but they don't want them," he replied. Finally, his friend suggested him giving them to the church. "They accept any amount," he added. Though he was not accustomed to giving, he thought he had found a useful place for his coins. A few days later, he received a letter from the church's treasury. Inside was a receipt with a Bible verse printed at the bottom, the same verse sent to all givers. "Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you." As he placed the receipt on his desk, he paused to reflect. Was he treating the owner of the universe as a beggar? Instead of giving God only what we can't use, Solomon encourages us to give back to him with gratitude and regularity, following any income or increase. Solomon writes, "Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow." As we return our tithe and promise offerings, let's give God our best, just as he gave us his. May we put our desires last and God first. Amen. 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 Okay. Ayan po. So, punta na po tayo sa ating tagapagsalita po sa umagang ito. Hello po. Okay, Hello, brother. God first morning. Agad sa morning po. Narinig po ako, no? Dinig po, dinig po. Okay. Sige po. Simula na po tayo na. Okay, brother. Yeah. Opo. Okay po. Sige po. Magandang umaga po at happy Sabat po sa ating lahat. Sa ating lahat mo ng mga tagapanginig po dito sa ating God First Morning. So nagpasalamat po tayo sa Panginoon sa isang panibagong umaga at kalakasan na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. At bilang pasasalamat tayo po ay narito upang siya po ay ating purihin, sambahin, mag-reflect. Pinakauna po sa umagang ito agad dahil po sa kanyang kabutihan po sa atin. So sa umagang ito ay ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng topic para po sa ating service sa umagang ito. So yung atin pong discussion ay mula pa rin po doon sa aklat ng Councils on Stewardship ng ating pong Spirit of Prophecy. So ito po ay sa chapter 25 na mayroong pamagat na accountability for physical strength. So basahin ko muna yung sa ating pong Council on Stewardship. 2 paragraph lang naman to. So ang sabi dito ay accountable for physical strength. "I saw that those who have no property but have strength of body are accountable to God for their strength. They should be diligent in business and fervent in spirit. They should not leave those that have possessions to do all sacrificing. I saw that they can sacrifice and that it is their duty to do so, as well as those who have property. But often, those that have no possessions do not realize that they can deny themselves in many ways, can lay out less upon their bodies, and to gratify their tastes and appetites.
and find much to spare for the cause, and thus lay up treasure in heaven. Testimonies for Church 1:15. Those who have physical strength are to employ that strength in the service of God. They are to labor with their hands and earn means to use in the cause of God. Those who can obtain work are to work faithfully and to improve the opportunities they see to help those who cannot obtain labor. So, ang sabi nga po dito, mga kapatid, na tayo po ay meron ding isa po sa talent na pwede nating ibigay sa ating Panginoon as steward po niya ay yung ating pong physical strength. So, tandaan po natin ang sabi nga ay ang stewardship po ay isa pong sacred trust o parang ano yun, isang sacred sa ibang term, parang banal o isang dedicated na tiwala ng Panginoon sa atin. At ito ay sinasasakupan nito yung pagmamanage ng lahat ng pagmamayari ng Panginoon mula sa ating oras, mula sa ating kakayahan, mula sa ating mga possession, at kasali na rin po doon yung atin pong physical strength. At bilang pong isang katiwala, ay ang pinaka-fundamental principle dito ay dapat nating tandaan na ang ating Panginoon ay ang siyang nagmamayari ng lahat. Tayo ay pinagkatiwala ng Panginoon ng isang responsibilidad ng pagmamanage ng kanyang mga resources o yung mga bagay na kanyang pinagkatiwala sa atin. At isa na nga doon yung atin pong physical nating kalakasan. At dahil doon ay tayo po ay merong accountability. Meron tayong accountability sa ating Panginoon kung paano natin ginagamit yung kanyang yung kanyang mga resources, yung binigay niya sa atin. Kung ito ba ay nagagamit natin para sa kalulahati ng kanyang pangalan o ito ay atin lamang ginagamit sa ating pangsarili o ang worst sa lahat, kung ito ba ay hindi natin ginagamit at all, yung itinago natin. Di ba sabi nga dun sa parable of the talent, dun sa Matthew 25 na banggit kanina ni Pastor na merong isa doon na kanyang itinago ang kanyang talent at hindi niya ginamit. So, ang nangyari ay ibinawi pa sa kanya, ay kinuha pa yun sa kanya ng Panginoon. So tayo ay meron pa tayong accountability doon po sa ating mga talents na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi nga ay dapat i-avoid natin yung idleness o yung ano ba yung idleness, yung parang katamaran siguro, no? Yung katamaran na hindi natin ginagamit yung mga talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lalo nagit yung ating physical strength. Ang sabi nga 'di ba ay huwag natin daw iasa doon lamang sa mga merong nag-sacrifice through their possession kung paano nila yes po. Tuloy lang Brother James. Brother Marden. Okay po. Ayun. So wag daw natin iasa doon lang sa merong kakayahan na magbigay ng kanilang material na bagay. Yung sacrifice. Kumbaga tayo rin, kung wala tayong kakayahan na magbigay po ng ating possession o wala tayong sapat na pangalan, ay yung ating physical strength, yung atin pwedeng gamitin para suportahan o gamitin ito sa gawain ng ating Panginoon. Kasi tandaan natin, ang bawat talent na ating gagawin o ating ibibigay o ating gagawin para sa ating Panginoon, ito ay may parang may epekto sa atin. Ito ay para din sa ating paglago spiritually. At kapag tayo ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon, ay patuloy din tayong lalago. Sabi nga 'di ba nung testimony kanina ni Ma'am na yung simpleng talent na binigay sa Panginoon sa pag-arrange ng bulaklak, ay ito ay lumago ng lumago. So ganun din yung sa physical strength natin. Kung ano yung pwede natin gawin sa Panginoon, ito ay palalaguin ng ating Panginoon to the point na yun ay magiging katulad ng nung experience kanina na ito ay magiging bagay rin upang ating magamit din sa ating pangangailangan bilang matugunan ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yun yung pag-provide po para sa ating sarili. So sabi dito, our physical strength can be used to serve others, whether through physical labor, helping those in need, or participating in activities that promote the well-being of our community. So kung ating iisipin, mga kapatid, no, itong physical strength ay ito yung parang pinaka-fundamental o pinaka-basic na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Kasi, halimbawa na lang, doon pa lang sa ating slogan ba na laging sinasabi na I will go. So this involves action.
na kailangan tayo ay pumunta sumugod. So anong pangangailangan dito upang tayo ay makapag-go? So ito yung ating sariling lakas. Kasi kung ating isipin, kahit man tayo ay isang Kristiyano na merong material na bagay na kaya natin mag-provide o kaya natin mag-sponsor, pero manghihina din tayo kung yun lang yung ating gagawin. Kailangan din natin ng isang pagkilos. So kailangan din natin gamitin yung ating physical strength, kailangan din natin lumabas, kailangan natin humayo, kailangan din natin makipag-participate, gamitin yung ating physical strength para sa gawain ng ating Panginoon. Kasi again, yun ay magpo-promote din ng ating spiritual growth. Yun ay magpapalakas din ng ating pananampalataya. Hindi rin sapat kung ating iisipin na tumugon lang tayo sa pamamagitan ng pagbibigay. Kumbaga, kailangan din merong paggawa, pagkilos kasi ito rin ay para sa kakalago rin ng ating pananampalataya. So, nasabi dito, as a Seventh-day Adventist, we can serve God in making healthy lifestyle choices, caring for our physical needs and using our body to reflect Christ's love and serve others. So, ito yung pinaka-importante dito mga kapatid, no? So, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon gamit ng ating physical strength, kung ano may lakas na meron tayo, so, makatwiran lamang na ating iisipin na kailangan din natin pagkaingatan ito. Tayo ay steward din ng ating sariling kalusugan para tayo ay magkaroon ng physical strength na yun yung ating gagamitin para ipaglilingkod sa ating Panginoon. So, ang sabi dito ay isa sa dapat natin gawin ay kailangan din nating ingatan yung ating pangangatawan. So, advice ng ating Spirit of Prophecy na tayo ay as much as possible, the best yung plant-based diet. Kasi yun yung original na pagkain natin upang pagkaingatan ng ating katawan. At tayo ay magkaroon ng regular na ehersisyo at sapat na pamamahinga at iwasan yung mga bagay na makakasira ng ating katawan. So specifically ito binanggit yung alcohol, tobacco, and drugs. Pero syempre tayo bilang isang manampalataya, hindi natin tinitake yung mga substances na yan. Pero may mga substances minsan na natitake tayo na hindi natin alam na nakakasira pala ng ating katawan. So kailangan din natin magkaroon tayo ng kaalaman hinggil sa mga bagay na yun. Kaya ang sabi dito, beware of what you put into your body, choosing nutritious foods that nourish your physical and spiritual well-being. So kung ano yung makapagbigay ng kalusugan sa ating pangatawan, ay yun yung dapat nating i-consume o yun yung ating dapat gawin para sa ikalalago po ng ating physical and spiritual being. Kasi nga, paano nga naman tayo makapaglingkod sa Panginoon, paano tayo makapaggawa sa bukirin ng Panginoon kung tayo ay may sakit o kung tayo ay nangihina o kung tayo ay hindi maayos yung ating physical na kalagayan. Kaya sabi dito, exercise and rest. Yun talaga ang isa sa pinaka-importante. Regular physical activity and adequate rest are essential for maintaining a healthy body and mind, which allows you to serve God effectively. Alam ko meron tayo yung tinatawag na new start, lalo na nung time ng pandemic ay talagang medyo bumukas sa ating isipan ay kailangan natin magsimula ng healthy living o kailangan natin magsimula ng new start para lumakas ang ating pangatawan. So, hindi lamang to para sa ating personal na kalusugan, ay dapat din nating isipin na ito ay para din tayo ay makapaggawa o ating magamit yung ating lakas, yung ating physical strength para sa pangangailangan ng Panginoon. Kasi tayo nga ikatiwala ng Panginoon doon sa ating katawan. Serving others with your body. Ang sabi dito ay volunteer in your community. Use your skills and talents to help those in need, whether through volunteering at a local charity, assisting the church, or simply offering a helping hand to a neighbor. So tayo bilang mga Pinoy ay meron tayo yung napakagandang konsepto ng bayanihan. So minsan pupunta tayo sa church, nagkakaroon tayo ng bayanihan, naglilinis tayo kung ano yung maggawain kailangan sa church, or kung hindi man sa community, sa ACS ay lumalabas tayo, tumutulong tayo sa community. So lahat ng yun ay nag-involve ng kalakasan. Lahat yun nag-involve ng ating physical strength. So sa pamagitan nun ay nakapag-serve tayo sa ating kapwa sa pamagitan ng ating lakas. So napuput natin in use ng tama yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, which is yung ating physical na lakas at physical na kakayahan.
Sabi dito, actively participate in church, engage in church activities such as Sabbath school, worship services, and outreach programs to build community and serve alongside other believers. So ayun mga kapatid, so kung atin palang iisipin, yung ating physical, yung ating katawan ay dapat gamitin natin to sa kasi di ba nakakalungkot minsan isipin na kapag binigyan tayo ng part sa church ay minsan nagdadalawang isip tayo kaya tumatanggi tayo. Pero gusto ko yung kaisipan ni Paul. Ang sabi ni Paul ay, what can I do to glorify God today? So yun yung kaisipan lagi ni Paul. So kapag tayo ay nilapitan po ng ating mga elders, na ating pastor o kung sino mang in charge sa ating worship service at tayo binigyan ng part, ay isipin natin yun, what can I do to glorify God today? Gusto ng Diyos na ako ay mag-special song. Gusto ng Diyos na ako ay mag-pray. Gusto ng Diyos na ako ay mag-collect ng offering. So maraming bagay na pwede nating iserve yung Panginoon sa pamamagitan ng ating participate doon sa ating church services. At sa pamamagitan nun ay ating pong nag-glorify yung ating pong Panginoon. Sabi dito, be a good steward. Recognize that God has entrusted you with resources and talents and use them wisely to serve others. Make time for your family worship and prayer to strengthen your faith and relationship with God. Be a good Samaritan. Go out your way to help someone in need. So yun. So isa dito sa nabanggit yung family worship. Yung tayo ay isang sacrifice doon, yung ating physical strength na nagpapahinga na tayo, natutulog sa gabi. Pero kailangan natin gumising. Katulad ditong ating service sa umaga, itong God's First, na kailangan natin gumising. Magbibigay tayo ng oras, magbibigay tayo ng ating kalakasan upang tayo ay magkaroon ng pagsamba, tayo magkaroon ng worship, tayo magkaroon ng reflection kung paano naging mabuti ang Panginoon sa atin. At ito ay isang magandang sistema na gawin sa araw-araw upang sa umaga pa lang ay puno na tayo ng inspirasyon ng Panginoon at yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan na kung paano naging mabuti ang Panginoon sa atin, doon sa ating reflection, doon sa ating pagsamba, ay ito ay magiging kalakasan at magiging kapanatagan ng loob natin sa mga oras na ating pagdadaanan sa buong araw at tayo ay magkakaroon ng isang mapayapang pag-iisip. Ayan. So sabi dito ay reflecting Christ in your action. Live a life of integrity. Be honest, truthful and accountable in all your dealings, reflecting God's character in your daily life. So, yun. So yung ating kalakasan ay pwede rin nating hindi lang pwede nating ito gamitin para magluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon o i-serve ang Panginoon, bagkus kung hindi natin ingatan o hindi tayo maging maingat, ay pwede rin natin ito magawa sa opposite. Kumbaga, ano ba yung nakikita ng tao sa atin? Ano ba yung perception ng tao sa atin? Tayo ba ay yung ating physical strength ay ginagamit natin sa maling bagay, sa maling kapamaraanan? At kapag yun ay makita na ating ginagawa, ay ito yung mag-iiwan ng isang bad impression dun sa mga nakita sa atin. At sa pamagitan nun, ay hindi natin ma-reflect yung karakter ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ito ay dapat natin reflecting Christ in our action. Be a light to others. Let your action and words demonstrate the love of grace of God, inspiring others to follow. So yun nga, no, kung sa pamagitan lang ating simpleng paggawa, gamit ang ating kalakasan, tayo itubulong sa ibang tao, ay ito ay makikita, ito ay magbibigay ng kaisipan sa mga taong ating na paglingkuran na, ay, sino kaya to si ganito, sino kaya to si ganyan, napakabait niya naman. So so makikita nila na, ay, siguro makikita nila na tayo pala ay nag-reflect natin yung karakter ng ating Panginoon. At mas madali natin silang maging kaibigan o mas madali mapalapit ng loob nila sa atin. At sa pamagitan nun, yun ay magiging isang kapamaraanan kung paano natin maibahagi yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano natin ma-reflect, maipakita sa Kanya yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Be a source of encouragement and support for fellow believers, helping them to grow in their faith and serve God more effectively. So ayun. So sa church, ang ginagawa natin usually ay tayo ay enrich ba yung tawag nun? Yung sa loob tayo ng church ay pinapalakas natin yung ating mga kapatid. Kasi alam naman natin na lahat tayo sa loob ng church ay hindi pa pare-pare yung ating spiritual maturity. So tayo, kapag tayo nagpagamit sa Panginoon at kapag tayo ay nag-more mature in faith, ay pwedeng maging, tayo ay pwedeng maging instrumento ng Panginoon para maging kalakasan doon sa mga nagbi-build pa lang ng kanilang relationship sa Panginoon. So pwede tayong mag-serve sa Panginoon at pwede nating silang turuan
at kung paano rin sila habang umabante ang panahon, kung paano rin sila ay lumago sa ating Panginoon, yung kanilang relasyon sa Panginoon. Be thoughtful and present. Pay attention to the needs of others and be present in your interaction with them. Be respectful and curious in all encounters. So ayun, so pay attention in the needs of other, at kapag mayroong pangangailangan, hindi lamang sa mga taong nakapaligid sa atin, maging sa loob ng church, ay nandun tayo upang tayo ay handa tayong tumulong. At sabi dito, be respectful and curious in all encounters. Sabi dito, reach out to and advocate for others. Care for the most vulnerable. Care for the most vulnerable. So ayun. So kung tayo ay nagbibigay ng tulong, na naglilin tayo ng ating kalakasan sa iba o sa kung ano mga bagay, mas lalo higit dun sa mga vulnerable. So sa mga nangangailangan. Kahapon sa balita ba yun? Parang ano ba yun, yung merong lindol. So maraming may gumuong building, so maraming napahamak. So kung tayo isang bilang panampalataya sa mga ganung sitwasyon, ay tayo ay dapat ay tumulong. Gamitin natin yung ating physical strength para tumulong sa mga ganung sitwasyon. Kasi again, tandaan po natin na yung atin pong physical strength ay ito rin po ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung yun lang yung kung ay iniisip natin na yun lang yung meron talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero again nga, dapat nating isipin yung prinsipyo ni Paul. Nang sabi ni Paul, what can I do to glorify God today? At kapag meron tayong ganung kaisipan, naniniwala ako na i-multiply ng Panginoon yung ating kakayan. Nagsimula tayo sa physical strength. Kapag sinabi natin, gusto kong matutong kumanta para maserve ko ang Panginoon sa pamagitan ng pag-awit, sa pamagitan ng ito, ganyan. So, i-multiply ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na ang lahat ng yun ay ating gagawin para sa Kanya. At yun ay para din sa ating spiritual growth. So, ating tandaan lagi na in whatever we do, kumbaga, do it all for the glory of God. At yun lang po, at magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Thank you very much, Elder Amen. Mardem, sa iyong magandang mensahe na naging kapakipakinabang po sa bawat isa sa atin at nagbigay lakas at motivations na lalo pa tayo maglingkod at maging mabuting katiwala sa ating Panginoon. Elder Mardem, thank you very much po for sharing your time. Yan. Thank you po. Okay. Thank you po, Pastor. Okay mga kapatid, tayo po'y dadako na sa ating Amen, mga kapatid. Ano po? What can I do to glorify God today? Nakita niyo, no? Isa yung magandang practice na ating babanggitin palagi, ano? What can I do to glorify God today? Is it going to church early? Oh yes naman, ano? Pagka tayo nagpunta sa church ng maaga, ito ay makakapag-glorify, magbibigay ng luwalhati sa Kanya, no? Tayo ba tutulong sa gawain? Oh yes, makakapagbigay ito. Kung tayo naman ay tatanggi, ay nako, hindi makapag-glorify ito, hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, no? At sabi nga dito sa isang napakagandang punto, hindi hadlang ang kawalan ng ari-arian o sa paggawa ng sakripisyo, dahil ang pisikal na lakas ay isang mahalagang talento na maaaring gamitin sa pagtatrabaho, pagtulong sa kapwa, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Yan na po. Kaya hindi tayo maubusan ng paraan o ng way para makatulong. Marami, no? Pati pagtulong sa kapwa ay pamagitan natin pisikal na lakas. Gawain yan, paglilingkod yan sa Panginoon. Kung paano tayo tumutulong sa kapwa, siya tinutulungan din natin ng Panginoon, sabi niya, no? At sabi nga, para natin magamit ng tama yung talento ng physical strength, ingatan natin yung ating katawan. Huwag natin pasukan ng mga kung ano-anong nakakasira ng pangatawan, mag-exercise, magpa-araw, magsinunod natin yung new start, ay sigurado champion na tayo niya sa pag-iingat ng katawan. Ano po? So yan ang ating maganda lesson, physical strength, about physical strength. Ay nawa tayo na bless sa umaga nito, accountability for physical strength. Tayo manalangin mga kapatid, ano? Muli 30 seconds ay bulong nyo na yun yung mga pangalan na naisilapit sa Panginoon. At ibulong nyo na rin yung mga gusto nyo pa iba ibulong at tutuloy ko ang panalangin. Let's pray po mga kapatid.
Yan, tayo po'y manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising, tinawag upang patuloy na matuto, patuloy na makita ang iyong kabutihan sa umaga na ito. Salamat sa mga physical strength na inyo binigay po sa amin sa araw-araw. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa amin sa pamagitan ng pagbibigay ng mga araw-araw na devotional. Nawa ang aming dalangin unang-una ay patuloy ang inyong pag-iingat at paalala na ingatan namin ang aming pangatawan sa mga binigay ninyong mga dapat namin gawin para maingatan ito ang new start. Pag amin ito na i-apply sa aming buhay, ang aming physical na pangatawan ay aming mapipreserve at mas mahabang panahon na aming magagamit sa pagtatapos na iyong gawain. Dalangin din namin o dakilang Diyos sa bawat araw na lilipas na daraan ay ang aming physical na pangatawan ay magamit namin sa tama to glorify you, dakilang Diyos, upang sa ganon kami ay hindi maging isang natutulog na talento, dahil ang natutulog na talento ay isang wasted talent. Salamat at ang mga talento na ito may pagkakataon kami para lumago, may pagkakataon kami para makasama namin kayo sa araw-araw at higit sa lahat makapaglingkod po sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal, ramdam po namin ang inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran. Kami may mga ibinulong ng mga pangalan, mga problema, mga pasasalamat sa inyo. Sabay-sabay namin itong sinahatid sa inyo at inyo po, inaamin po inihiling na ito inyong dinggin ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Kaya din ang sambahayan ng mga kapatiran na narito ngayon, kasama namin na nalangin. Ang sambahayan ni Ate Revi, kasama ng buong San Leonardo Church. Ang sambahayan ni Sister Milen Masiklat, ni Ate Milen, kasama Sister Angie sa kanyang recovery. Ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na yung kanyang mga prayer request sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaya din ang pastor cover ni Makmak. Ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, kasi kaya din yung kanyang prayer para sa kanyang husband na makasama niya muli sa pagsamba, mag-total surrender po sa at magkasama sila na naghahanda, naglilingkod, nagtatapat po sa inyo hanggang sa nalapit ninyong pagbabalik. Kaya din ang sambahayan Sister Emelinda Judelia, si Brother Eliseo at ang kanilang buong pamilya, yung kanyang mga anak sa malayo, at kaya din ang kanyang mama. Kaya din ang sambahayan Sister Helen, Sister Diding, mga kaibigan ni Sister Emelinda. Nawa muli ay patuloy nilang makita ang iyong pag-ibig at manambalik sa pagsamba. Kaya din ang sambahayan ni Ma'am Nora, patuloy na kalusugan kay Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, ay patuloy na katatagan sa pananampalataya at kayo ang kumontrol sa kanilang buhay. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, kasama na ang buong Peñaranda Church sa pangunguna nila. Doon ay sila ay patuloy niyang bigyan ng malakas na physical na pangatawan, at ngayon din ang kanilang mga natutunan ay patuloy na maging instrumento para kanilang magamit sa kanilang pagpapatatag ng buong kapatiran at ng kanilang mga pamilya. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, at ang kanilang mga anak sa malayo, si Tintin, si Derbuboy, at ang kanilang patuloy na kalusugan ay aming dalangin po sa bawat sandali. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, ang kanyang patuloy na kalakasan araw-araw, ang kanyang prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay.
Ngayon din ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ng kanyang buong pamilya. Ni Ate Mitch kasama ng kanyang buong pamilya, yung mga anak niya nag-aaral, yung kanyang husband na nais na mag-work. Bigyan niyo po siya ng sapat na trabaho na makapagpipinan sa kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Bautista kasama ng kanyang buong pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pangkabuhayan, ang kanilang pananampalataya o dakilang Diyos. Ipatuloy niya pong samahan sa kanilang paglago, mangiliwanag ng kanilang nasasakupan. Ngayon din naman ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera at ang kanilang panguna sa Tabacao Church. Ngayon din ang kagalingan kay Auntie Ching Manikis ay patuloy po inyong ipagkaloob sa kanya. Ngayon din ang sambayan ni Ate Bebe Maricel Velasquez, kanyang may bahay, ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Sister Maria Isabel Santiago Makasakit, patuloy ang kanyang paglago ay patuloy na magamit sa pagpapalakas sa kapatiran sa iglesia. Ang kanyang pamilya din na may mga kanya-kanya rin sila mga prayer request. Patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw. Ngayon din ang sambayan ni Brother J. Cruz, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din si Sister Jelly Kutay Cantare, siya po ay patuloy na bigyan niyo po ng pagkakataon na magkaroon ng day off. Saan pa mga kapamaraanan, alam namin na kayo gagawa sa ano mga kapamaraanan. Ngayon din ang sambahan ni Sister Teresita Tyree Reyes kasama ng kanyang pamilya. Sister Jennifer Lisangan Mendoza kasama ng kanilang pamilya, ang iglesia ng San Antonio Church, at gayon din ang kanilang hanap buhay at kalusugan ng bawat isa. Ang sambayan ni Sister Marlene Cakayan Garcia, Sister Marites Corameng, Sister Gloria Balbido, ang kanilang pamilya o dakilang Diyos ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Hindi na ang sambayan ni Kuya Narsing Calas, Sister Shirley Rosacinto, Sister Dang de la Cruz, Sister Evelyn Sabat, Sister Edna Estares Villena Rason, kasama na iba pang mga kapatiran na nanalangin ngayon. Hindi namin nabanggit ang pangalan. Ang aming panalangin, dinggin niyo po ang aming kahilingan ayon sa inyong kalooban, ipagkaloob sa amin ito na hindi kami magmamalabis sa inyong mga blessing. At salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan niyo po kami nasumpo nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, ano po? Yan, lumiliwanag na sa labas. At patuloy tayong gumayak. Ang oras 5:45, may oras pa. At huwag tayo magpalit, ano? Maging importante sa atin ang banal na araw ng Sabat. Dapat nga Friday pa lang medyo ano na tayo, yung inaiisip na natin kasama ang Panginoon, ano po? So sa umaga na ito, muli, nagpapasalamat ako sa mga nag-share at sa mga nakinig. At patuloy na ini-invite tayo ni Jesus na bumalik bawat araw, ano po? Sa bukas na umaga ay baka hindi ako makapag-live, pero ganun pa man, kung hindi, itiretso muna kayo sa CLPM at susunod ulit na araw ay muling magbabalik ako, ano po. At ayun po mga kapatid, salamat po sa patuloy na pakikiisa sa panalangin. Lahat tayo lalago, walang hindi lalago pag nakakonect kay Jesus, ano po. Yan, God first morning po sa ating lahat at happy Sabbath po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.